Marcus, POV. Pinuntahan ko agad si Cass sa school para kalad ka rin siya kay Myra at siya nang magpaliwanag sa nangyari kagabi. Halos maikot ko ng buong school pero hindi ko pa rin siya nakikita. Dude, where are you going? Bakit ka nagmamadali? Tanong ni Harris sa akin nang nakasalubong ko ito. I need to find Cass. May malaki siyang kasalanan sa akin. Why? What did she do to you? Tanong rin ni Enrico nang makalapit siya sa amin. Myra get mad at me dahil sa babaeng yon. She is no longer here. She has moved to another school. What? Hindi ko maiwasang mapasigaw dahil sa sinabi sa akin ng kaibigan kong si Enrico. Shit! How can I explain to Myra kung wala si Cass? Which school did she move to? Tanong ko ulit kay Enrico. I don't know. Napahilamos ako sa aking muka dahil sa inis ko sa babaeng yon. Dahil nakatakas na pala siya. Nagpa siya akong pumunta ulit sa bahay ni Myra dahil kailangan ko siyang makausap. Ayoko ring hiwalayan niya ako dahil mahal na mahal ko siya. Nang makarating ako sa kanila ay mabilis akong bumaba ng sasakyan dahil nakita ko siyang lumabas ng kanilang gate. Mabilis akong lumapit sa kanya at niyakap ko siya agad. Pero itinulak niya ako at sinampal sa aking pisngi. Han, let me explain. Sabi ko sa kanya habang pinipilit ko ulit siyang lapitan. Wala ka nang dapat pang ipaliwanag, Marcus. Just leave me now. Because I don't want to see you again. No, Han. Hindi ako aalis dito. Please, pakinggan mo naman ako. Pagmamakaawa ako sa kanya. Pero patuloy pa rin siya sa pagtulak sa akin habang umiiyak. Alam mo bang naghintay ako sa'yo magdamag sa hotel na yon? Pinagmukha mo akong tanga, Marcus. I thought you loved me. But what did you do? You let me wait for you there like a fool. No, Han, I'm sorry. Hindi ko sinasadyang umalis doon dahil someone kidnapped me. Paliwanag ko sa kanya habang patuloy pa rin sa paglapit dito kahit iniiwasan at tinutulak niya ako. Minsan mo na ako niloko, Marcus. Kaya wag mo nang ulitin. Kidnap? You think I believe you? Marcus, stop pulling me. Han, please, believe me. I'm telling you the truth. Please. No, I don't believe you again. So please leave now. And I don't want to see you again. Hindi ko maiwasang umiyak dahil sa kanyang sinabi. Hindi ko kayang mawala siya sa akin. I love her so much. Siya lang ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Magpapakasal na kami. But damn, what can I do to get her back? It's Cass' fault. Don't let her show it to me again. Because she'll really regret what she's doing. Dumaan ng mga araw ay palagi pa rin akong sumusunod kay Myra. Kahit hindi niya ako kinakausap ay wala akong pakialam. Basta makita ko lang siya. Pero bigla na lamang siyang hindi pumasok. Kaya pinuntahan ko siya sa kanila. Pero hindi ako makapaniwala nang sabihin ng kanilang katulong na umalis na sila. At doon na tumira sa ibang bansa. Simula nang mawala si Myra sa akin, ay halos gabi-gabi akong nasa bar. At kung sino-sino mga babae ang kasama ko. At kahit lumipas na ang ilang taon ay hindi ko pa rin siya nakakalimutan. At kahit marami ng babae akong nakilala, ay si Myra pa rin ang mahal ko. Present. Hindi ko naman maiwasang magulat nang makita si Enrico sa loob ng bar na pinuntahan ko. Dahil hindi na siya pumunta dito simula nang kasama niya ang girlfriend niyang si Carla. Bro, what are you doing here? Tanong ko sa kanya nang makalapit na ako sa kanya. I'm looking for Carla. Aniya. What? When else did Carla get interested to coming the place like here? Takang tanong ko sa kanya dahil hindi ako makapaniwala na kayang pumunta ni Carla sa lugar na ito. Dahil napaka-inosente niya. Her sisters bring her here. Sister? May kapatid siya? Akala ko sa ampunan niya nakuha si Carla. Really? She had a sister? I thought she came... Hindi ko natapos ang sasabihin ko nang makita ko si Carla na kasama si Cass. Damn, hindi ko naman mapigilan ang sarili kong mainis at magalit sa kanya dahil sa kanyang ginawa. Kaya mabilis ko siyang hinawakan habang papalabas kami ng bar. Napansin ko naman ang kanyang pagkagulat. Wala ka nang kawala sa akin ngayong babae ka. Akala mo matatakasan mo pa ako. Nagkakamali ka. Sa isip ko pa. I can't believe you're quiet. Sabi ko sa kanya habang hinigpitan ng pagkakahawa ko sa kanya. I'm sorry for what I have done before. Mahinang sabi niya sa akin. Mabuti naman at hindi niya yun nakakalimutan
dahil pagbabayarin ko pa siya sa kanyang ginawa. Bigla naman akong huminto at tinitigan siya mula ulo hanggang paa dahil hindi ko maiwasang humanga sa kanyang katawan. Dahil ngayon ko lang napansin na ang nice niya. Lalo na nang mas titigan ko pa ang kanyang katawan. I want you now. Hani ko sa kanya dahil hindi ko mapigilan ang aking sarili na makasama siya sa kama. Shit, why she wear like this? Kiss me, sabi ko sa kanya pero sinamaan lang niya ako ng tingin. Shit, this woman. Hanggang ngayon hindi pa rin talaga siya nagbabago. Maldita pa rin ang babaeng ito. I said kiss me. Madiing utos ko sa kanya habang hinahawakan ng mahigpit ang kanyang mga braso. Shit, akala niya madadala ko sa kamalditahan niya. Nagkakamali siya dahil may malaki pa siyang kasalanan sa akin. Marcus, please, don't do this. I'm sorry, I know it enough. Hindi ko mapigilang sumigaw sa kanya dahil sa galit ko sa kanya. Pero nagulat na lang ako nang bigla niya akong halikan sa aking labi. Susunod naman pala. Pagkatapos ng aming halikan ay bigla na lang niya akong tinalikuran at pumunta sa isang sasakyan. Kaya mabilis ko siyang hinabol at hinablot. Dinala ko siya sa aking sasakyan. Binuksan ko agad ang pinto at itinulak siya papasok sa loob. Pagkatapos ko itong maisaray, mabilis akong umikot sa kabila at sumakay. Tahimik naman si Cass habang tumitingin lang sa labas ng bintana. Pero bigla niya akong tinanong at luminga sa dinadaanan namin. Marcus, where are you taking me? Please forgive me for what I did before. I promise that I will never do that and I won't bother you anymore. Please. Hindi ko mapigilan ng mainis lalo sa kanya, lalo na sa kanyang sinabi. Ang dali lang sa kanyang sabihin to. Pagkatapos niyang sirain ang relasyon namin ni Myra noon. Akala niya matatakasan pa niya ako. Nagkakamali siya. Why are you afraid of me? Tanong ko sa kanya habang hinawakan ang kanyang pisngi. Mabilis niya namang tinanggal ang aking kamay kaya napangiti ako sa kanya. Ang tapang mo ha? Tingnan lang natin kung hanggang saan ang tapang mo. Sa gagawin ko sa'yo. You still a brave. Iling ko pang sabi sa kanya habang nakatingin sa daan. I didn't mean that. I'm sorry. I was just carried by my emotions before. Sa inis ko sa kanya sinabi, inihinto ko ang sasakyan at mabilis siyang hinawakan sa kanyang panga. Marcus, please! Iyak niya namang sabi sa akin. Your sorry is not enough. Sagot ko sa kanya habang masinigpitan pa ang pagkakahawak sa kanyang pisngi. Marcus, please! I do everything para mapatawad mo ko. And besides, hindi naman kita ginulo since before. Kaya ko namang lumayo ulit para hindi mo na ako makikita at makalimutan mo ng ginawa kong pagkidnap sa'yo. Sabi niya pa sa akin. Ano ko, sira? Para pakawalan ulit siya? Never. Really? You can do everything? Tanong ko sa kanya habang may naiisip na gawin para mahirapan siya. Ngayon mo matitikman ang galit ko, Cass. Hindi kita titigilan hanggat hindi mo nararanasan ang naranasan kong hirap na mawala si Myra sa akin ng dahil sa'yo. Marcus, POV. Pagkatapos kong galawin si Cass ay pinalabas ko siya sa kwarto at sinabihang umalis. Agad naman siyang umalis kaya napahilamos na lang ako sa aking muka. Dahil bigla akong nakaramdam ng awa sa kanya. Shit, I can't feel sorry for her. Because that's just right for her. Sabi ko sa sarili. Kinaumagahan. I can't believe na umalis talaga siya kagabi. Akala ko nandito pa rin siya at dito na lang natulog sa labas. Kaya nainis ako lalo sa kanya. Dahil paano ko siya magagantihan kung wala siya lagi sa aking tabi. Napagpasyahan ko ng maligo para puntahan siya sa kanila. Kailhangan niya pang pagdusahan ng paghihiganti ko sa kanya, kaya humanda siya. Pagkatapos kong maligo ay pumunta agad ako ng parking lot at sumakay ng kotse. Ilang minuto pa ay narating ko na ang mansyon nila. Malaki rin ito katulad sa amin, pero mas malaki pa ang mansyon namin sa kanila. Bumaba ako ng kotse at nilapitan ng guard. Tinanong ko siya kung nandyan si Cass. Nang malaman niyang pangalan ko'y pinapasok niya ako. Lalo na nang sinabi kong kaibigan ko si Cass at business partner ako ng daddy niya. Tinawag niya ang maid na dumaan at kinausap. Pagkatapos nilang mag-usap ay pinatuloy na ako ng maid sa loob at pinaupo sa sofa. Salamat po. Magalang kong sabi sa kanya nang ilagay niya sa mesa ang isang kape. Sir, tulog pa po si Ma'am Cass. Sabi naman ng isang katulong nang makalapit ito sa akin.
Sabihin niyo po ako po ang aakyat kapag hindi po siya bumaba. Utos ko naman sa katulong at napansin ko rin ang bahagya niyang pagkagulat. Sige po sir, sagot niya sabay talikod sa akin. Sir, baka po magalit si ma'am, ayaw na ayaw niya po kasing ginigising po siya. Napakunot ako sa aking noo dahil sa kanyang sinabi. Ang sama talaga ng kanyang ugali dahil kahit mga katulong hindi niya pakikisamahan ng maayos. Hi, what are you doing here? Tanong niya pa nang makababa siya. Hindi ko rin mapigilang mapatitig sa kanya dahil sa kanyang suot. Why? Is it bad if I fetch my slave? Tanong ko sa kanya habang nakakunot ang aking noo. Sorry, what do you need? Tanong pa niya sa akin. Talagang naiinis ako ng husto. I'm hungry. I want you to cook. Tumango naman siya sa akin at bigla na lang niya akong tinalikuran. Where do you think you're going? Kunot noo akong tanong sa kanya. I'm going to the kitchen to cook your food, sir. Shit, talagang ginagalit ako ng babaeng to. Mamaya ka talaga sa akin. Did I tell you to cook here? Kinunutan niya naman ako ng kanyang noo. Kaya lalo ako nakaramdam ng inis sa kanya. Follow me. Hurry up because I don't want to wait long. Madiing utos ko sa kanya habang hindi ko mapigilang lumakas ang aking boses. Hindi naman siya umimik habang sakay na kami ng aking kotse. Pero nang kunin niya ang kanyang bag sa likod ay mabilis ko siyang pinigilan. Akala niya makapagsusumbong pa siya sa parents niya. No way. Don't use your phone if I'm with you. Asik ko sa kanya. Nang makarating kami sa aking unit ay hinayaan ko lang siya sa kusina habang gamit niya ang aking laptop. Tumunog naman ang doorbell kaya binuksan ko ito. Napangiti naman ako nang makita si Tin. Isa siya sa mga babae ko. I miss you, dear. Bakit hindi ka na tumawag sa akin, Tanong niya at bigla niya na lang akong hinalikan. Hindi ko naman maiwasang tumugon sa kanyang halik habang umaatras papasok sa loob. Napatingin ako kay Cass nang lumabas ito sa kusina at napansin ko rin ang bahagya niyang pagkagulat nang makita kami. Pagkatapos namin maghalikan ay pinuntahan ko si Cass sa kusina. Cass, are you done? We're hungry! Sigaw ko sa kanya. Yes, the food is ready. Sagot niya sa akin habang pumasok siya ng banyo. Lumapit naman sa akin si Tin. Hinalikan niya ako ulit habang tinatanggal ang aking damit. Lalo ko namang nararamdaman ang init ng kanyang katawan nang makita ko siyang wala ng damit. Kaya agad ko siyang inihiga sa mesa. Habang ginagawa ko yun sa kanya, napatingin naman ako kay Cass na lumabas ng banyo. Napansin ko rin ang pagkagulat sa kanyang muka kaya nginitian ko siya. Pero bigla na lang siyang naglalakad papunta sa labas. Kaya mabilis ko siyang sinundan at iniwan si Tin. Where are you going? Tanong ko sa kanya habang hinawakan ng kanyang braso. I'm going home. I'm done cooking. Bigla namang nagdilim ang aking muka dahil sa kanyang sinabi. Dahil hindi pa siya pwedeng umalis. Lalo naman ako nagalit sa kanya nang tanggalin niya yung kamay ko sa kanyang braso. Talagang palaban ng babaeng to. Kaya hinila ko siya papunta sa aking kwarto. Why? You let me go! Sigaw niya pa sa akin. Itinulak ko naman siya sa kama. Don't make me angry if you don't want to get hurt. Asik ko sa kanya at lumabas na ng kwarto dahil baka ano pang magawa ko sa kanya. Masyadong palaban ng babaeng yon. Dear, who's that woman? Tanong ni Tin sa akin nang makalabas na ako. She's my maid. And can you leave? I don't want to see you again. Sinampal niya naman ako kaya hinila ko siya palabas ng aking kondo. You bitch, Marcos! How dare you to do this to me? Sigaw niya habang itinutulak ko siya sa labas. Marcos! Let me go, please! Napangiti ako nang marinig ang sigaw ni Cass. Akala mo makakalabas ka? Please, Marcos! Let me go! Please! Pumunta ako sa kusina habang nakikinig lang sa kanyang sigaw. Yan ang nababagay sa kanya. Akala niya madadala niya ako sa mga kamalditahan niya. Pagkatapos kong kumain ay nagbukas muna ako ng mga email sa aking laptop para i-review ang ilang sinend sa akin ng aking secretary. Pagkatapos ko itong ma-review ay naisipan kong silipin si Cass dahil kanina pa siya tahimik sa loob. Pagbukas ko ng pinto ay agad siyang tumayo at lumapit sa akin. Can I go home? Wika niya habang papasok ako sa loob. No! Sambit ko sa kanya at napansin ko naman ang kanyang mga luha na bumagsak sa kanyang pisngi. Akala niya madadala niya ako sa paiyak-iyak niya. Maybe mommy and daddy looking for me. Hindi ko mapigilang matawa sa kanyang sinabi
dahil ang galing niya talagang umarte. Don't fool me. Umiling naman siya dahil sa aking sinabi. No, Marcus, I never fool you. Iyak niya pang sabi sa akin. Please, Marcus, let me go. I'm done cooking for you. Hindi ko naman maiwasang mainis dahil ang kulit niya at ang galing niyang umarte. Akala niya ba madadala niya ako sa paiyak-iyak niya? Bigla naman siyang umatras at agad binuksan ng pintuan, kaya lalong nagdilim ang aking muka. Mabilis ko siyang sinundan at nakitang bubuksan na sana niya ang pinto, kaya mabilis ko siyang hinablot. Where are you going, ha? Do you think you can escape me? No way! Sigaw ko sa kanya habang hinigpitan pa ang pagkakahawak ko dito, dahil baka tatakbuhan niya na naman ako. Why are you doing this to me? Sigaw pa niya sa akin. Talagang palaban ng babaeng to. Kaya dapat ko talaga siyang maturuan ng leksyon. At ang lakas pa ng loob niyang tanungin ako. Talaga bang nakakalimutan na niyang ginawa niya sa akin? You still asking for that? Even you know what you did before? Bulyaw ko sa kanya. Ang kapal talaga ng pagmumukha ng babaeng to. Pagkatapos niya akong kidnapin at sirain ang relasyon namin ng girlfriend ko, tatanungin niya pa talaga ako. Shit, this woman. At ngayong nakita ko na siya, pagsisisihan niyang nakilala niya ako. Pagsisisihan niyang nakita niya pa ako ulit. Pagdudusahan niyang kasalanan ginawa niya sa akin. Kailangan niya maranasan ang lahat ng sakit na nararamdaman ko noong iniwan ako ng girlfriend ko dahil sa kagagawan niya. Cassandra's POV. Hindi ko mapigilang mapangiti habang sakay sa kotse ni Marcus. Sabi niya uuwi na raw kami sa kanyang bahay. Excited akong makauwi na kami dahil gusto ko na siyang makasama. Ramdam ko kasi na mahal na niya ako dahil hindi na niya ako sinasaktan. At hindi na siya katulad dati na mabilis magalit sa akin. Kahit ang kanyang mga mata ay hindi na rin matalim kung tinitignan niya ako. Are you hungry already? Umiling naman ako sa kanya dahil hindi pa naman ako nagugutom. You? Tanong ko naman sa kanya at umiling rin siya sa akin. Makalipas ang ilang oras ay narating na namin ang bahay ni Marcus. Napatingin naman ako nang kinuha niya sa likod ang kadenang ginamit niya sa pagtali sa akin doon sa bahay namin. What are you going to do with that? Tanong ko sa kanya habang papasok na kami ng bahay. I just have to use this. Aniya habang hinawakan ako. Tumango na lang ako sa kanya. Manang Odette! Tumakbo naman ako papunta kay Manang dahil masaya akong makita ulit siya. O iha, kamusta ang lakad niyo? Wika niya habang nakangiti sa akin. Okay lang po, Manang. Honey ko. Babe, let's go upstairs. Nilingon ko naman si Marcus habang may malawak akong ngiti sa labi dahil ang ganda pakinggan ng tawagin niya akong babe. Parang hindi rin ako makapaniwala na tinatawag niya akong babe. Kaya humawak agad ako sa kanyang braso at naglalakad na kami papunta sa kanyang kwarto. Pagpasok namin ay agad niyang isinara ang pinto. Babe, dito na ba ako matutulog? Tanong ko sa kanya habang umupo ako sa kama. Yes, sambit niya habang inayos ang kadena. Babe, bakit dala mo pa rin yan dito? Takang tanong ko naman sa kanya. Dahil pwede naman sana niyang ibigay kay Manang. Of course, nandito kasi yung paglalagyan ko nito. Wika niya habang lumapit sa akin. Ano naman ang itatali mo rito, babe? Tanong ko ulit sa kanya dahil wala naman akong nakikita ng pwede niyang paglagyan ng kadena. You! Bigla namang namilog ang aking mga mata sa kanyang sinabi at nag-uumpisa na akong kabahan. Babe, are you kidding? Bakit mo naman ako itatali? Tanong ko sa kanya habang unti-unting umatras. Are you afraid? Wika niya na may ngiti sa labi. Hindi ko maiwasang makaramdam ulit ng takot sa kanya. Akala ko okay na kami. Akala ko mahal na niya ako. Marcus, please. Huwag ka namang ganyan. Akala ko okay na tayo. Di ba hindi ka nagalit sa akin? Bigla naman siyang tumawa ng nakakaloko. Kaya napatakbo na ako sa dulo ng kama. Dahil natatakot ako kay Marcus. Bigla na lang siyang nagbago. Do you think pinapatawad na kita dahil sa pagtakas mo sa akin? You really think na nakalimutan ko na yon? Of course not. Wika niya habang unti-unting lumapit sa akin. Napapailing naman ako sa kanya habang naglalandas ang aking luha. Marcus, please. I'm sorry, please. Pagmamakaawa ko sa kanya habang naghahanap ng matatakbuhan.
Stop pulling me, Cass. Dahil hindi na ako naniniwala sa'yo. Anya. No, Marcus. Promise. This time, I never escape. Aniko, shut up! Sigaw niya naman sa akin habang hinahabol ako nang tumakbo ako papunta sa pintuan. Marcus! Let me go! I don't want you to train me again. Please, Marcus! Sigaw ko sa kanya habang hawak niya ako sa braso at kunot noong tumitig sa akin.